Isang magandang pinagpalang araw po muli sa ating mga minamahal na sumusubaybay sa programa ito ng araw-araw ng pagpapala. Tayo po muna ay dumulog sa panalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, makapangyarihang Diyos, aming Ama na nasa langit, sa pangalan ng Jesucristo, kami po ay nagpapasalamat po sa inyong kabutihan sa araw na ito, sa panibagong buhay at kalakasan, pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Holy Spirit, kami po ay humihingi sa inyo ng wisdom o kaalaman, kaunawaan upang ang iyong salita na siya pong aming tunghayan o tutunghayan, pag-aaralan sa umagang ito o maging sa araw na ito ay makapagdulot po sa amin ng ibayong kaunawaan. Higit sa lahat, may isa pamuhay po namin ito ng may marubdob na kagalakan, higit sa lahat ng tunay na pasasalamat at tunay na pamumuhay na ayon sa iyong kalooban. Sa aming pagpapatuloy, kayo pong maluwalhati, aming Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Nais ko pong ibahagi sa inyo sa araw na ito, magmula po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 24, Kabanatang 7, Talatang 24, hanggang talatang 27. At pinamagatan ko po itong maging matalino o be wise, sabi po. Sabi po rito mula sa Ganap na Buhay, Biblia, sa Tagalog, sabi po rito, verse 24 ng Matthew chapter 7, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Amen. Sabi sa verse 26 po, ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Verse 27, last verse, umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nais pong ibigay po sa atin ng Panginoon o ituro sa atin ng Panginoon sa mga salita na ito ay ang pagiging matalino. Ang pagiging matalino ay ang pakikinig at pagsasagawa ng kanyang salita. Hindi lamang daw po tayo nakikinig, kundi nagsasagawa. Kaya po ang kanyang ginawang halimbawa dito sa Matthew chapter 7, verse 24, ang bawat nakikinig po at nagsasagawa ng kanyang salita ay may tutulad daw po sa isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Ang bato pong itinuturing dito o pinapakahulugan ay walang dilit iba kundi ang Panginoon Jesucristo. At ang bahay po na tinutukoy rito ay walang dilit iba kundi ang ating pananampalataya at paniniwala. Ang paniniwala po ay atin lamang sinasang-ayunan ang bagay na ating nalalaman. Ngunit ang pananampalataya ay pagtitiwala sa isang bagay na hindi mo nakikita. Ngunit ikaw ay punong-puno ng pag-asa na ito ay mangyayari. At totoo naman pong mangyayari ito dahil maging sa aklat po ng Hebrews, chapter 11 po, binanggit ng Panginoon, ang pananampalataya ay ang paniniwala, pagtitiwala sa isang bagay na puno ka ng pag-asa na kahit hindi mo ito nakikita, ngunit ito ay inaasahan mong mangyayari. At gagawin po ng Diyos yun, yung pangyayari yun sa kanyang salita dahil hindi po sinungaling ang Diyos kapag sinabi po niya, gagawin niya yun. Kaya po lahat ng mga salita ng Diyos na ating naririnig, kung ito'y napapakinggan lamang po natin, nabe-bless po tayo. Totoo naman po yun, walang masama. Talagang ang salita ng Diyos ay nakaka-bless. Ngunit, dapat hindi lang po tayo ma-bless din ng Panginoon
Sa papaanong paraan para ma-bless po natin ang Panginoon sa kanyang salita na ating nadinig na tayo ang unang na-bless, dapat po ma-bless ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kanyang salita na ating nadinig. Gawin po natin. Marami po siyang salita na sinasabi at mga pangako na ating nababasa dito po sa kanyang salita. Magbasa po tayo ng salita ng Diyos at isagawa po natin kung ano yung kanyang sinasabi, sapagkat kung hindi po natin ito isinasagawa, pinapakinggan lamang po natin kapag dumating ang matinding problema. Yung pong tinutukoy dito, yung baha, yung bagyo, malakas na hangin, ito po yung mga matitinding problema na dumarating sa atin. Well, of course po, ang problema, lahat po ng tao mayroon. Dumarating po yan, maya't maya araw-araw. Subalit, ang bili ng Panginoon po, maging matatag po tayo upang ang mga bagyo ng problema, yung mga hangin na malalakas na problema, yung mga gabunton na mga problema, kung ating paniniwala at pananampalataya, katulad ng isang tahanan o bahay na ating itinayo sa ibabaw ng bato, na ang batong yan walang dilit iba kundi ang Panginoong Kristo, makakasiguro po tayo na ang ating bahay o pananampalataya, anumang bagyo, hangin na malalakas, ulan at baha, hindi po matitinag ang bahay na yan o paniniwala, pananampalataya na ating tinayo o ipinagkatiwala sa Panginoong Kristo. Hindi po tayo basta-basta mawawaglit o hindi po magkakaroon ng dilubyo ang ating buhay. Magkaroon man ng dilubyo para po tayong nasa baha na meron kang salbabida. Di po ba? Pag may salbabida ka, kahit anong lalim ng tubig, anumang baha, nakalutang ka. Di ba? Kahit anong lakas ng hangin, saan ka padpadin, pag nasa salbabida ka, hindi ka lulubog. Ganun po ang ini-illustrate dito po sa ang matalino at hangal na nagtayo ng kanyang bahay. Tandaan po natin, ang tunay na nagtitiwala sa Panginoon, ginagawa po ang kanyang salita. Ano po ba ang ating nabasa? Ano po ba ang ating nadinig na salita ng Diyos? Isa pamuhay po natin ito. Gawin po natin. Huwag lamang daw po natin itong pakinggan. Dahil kung ito daw po ay pinapakinggan lamang po natin, ngunit hindi naman po natin isinasagawa. Ang makakatulad daw po natin, sabi sa verse 26 ng Matthew chapter 7, ay ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay, bumagsak ang bahay na yon at lubusang nawasak. Ang pagkawasak po na sinasabi rito, masisira po ang buhay natin kung tayo po ay nagtitiwala sa mga bagay o sa mga tao. Wala pong masama, tayo po humingi ng tulong, mga counseling sa mga taong ipag-pray po natin bago natin hinga ng tulong yung tao na yun. Kung ito po'y mananampalataya, ipag-pray din po natin. Sino man ang hihinga natin ng tulong o counseling sa mga problema natin. Pero higit sa lahat po, ang Diyos ang una nating konsultahin. Dahil sabi po sa aklat ng Proverbs chapter 3 verses 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, but in all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Sa Diyos daw po, sa Panginoon, magtiwala daw po tayo ng buong puso. Huwag daw po tayo manangan sa sarili nating galing, sa sarili nating kaalaman. Wala pong masama doon. Kung tayo nagtitiwala sa ating galing at kaalaman, ang nakakalungkot lamang po ron, yung resulta na mangyayari. Hindi po tayo nakakasigurong tayo'y mananagumpay. Maaari sa paningin natin at paningin ng iba, nabigyan natin ng solusyon sarili nating problema sa sarili nating kaisipan o kaalaman at karunungan. Subalit makikita po natin lilitaw at lilitaw ang tunay na sagot dun po sa naging problema natin na tayo ang may gawa. Isang araw makikita po natin kapahamakan po ang naging resulta. Dahil ang Diyos po mismo nagsabi, sa Kanya tayo magtiwala. At kung kinukonsulta natin palagi ang Diyos, makakatiyak po tayo, sabi niya po, uli,
Sa Proverbs chapter 3 verses 5 and 6, bibigyan niya po ng maayos, ng liwanag na solusyon ang ating mga problema na inilalapit natin sa Diyos. So, maging matalino po tayo. Hindi lamang po natin binabasa, napapakinggan ang salita ng Diyos, kundi higit sa lahat, ito po'y isinasagawa natin, isinasapamuhay ng merong ibayong paniniwala, pananampalataya, higit sa lahat kapatid, tunay na pagtitiwala sa isang Diyos na gumagawa ng himala. Tayo po'y manalangin. O Diyos, aming Amang banal na nasa langit, maraming salamat po sa iyong tinura na iyong salita. Na maging matalino po kami sa pagtatayo ng mga bahay na kung saan ang aming pananampalataya ay ilagak po namin sa iyo. Na sa gayon, Panginoon, sa aming pagtitiwala sa iyo, hindi po kami magkaroon o madulutan ng kawalang halaga na hungkag na buhay ang aming mga pamumuhay. Dahil sa iyo nga po kami nagtitiwala, ang aming buhay ay magkakaroon po ng buhay na masagana, buhay na mapayapa. Ano mang problema ang dumarating po sa amin, makatitiyak po kami, mananatili po kaming nakatayo. Nagiging matatag po ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo dahil kayo ang Diyos na nagbibigay ng tunay na katugunan at kasagutan. At lahat po na nagtitiwala sa iyo, makatitiyak na ang buhay ay palaging tagumpay. Maraming salamat po. Muli mga kapatid, mga minamahal po namin, taga-subaybay sa araw-araw na programa ng pagpapala, lagi po tayong sumabaybay upang lalo po tayong manurture ang ating kalakasang espiritual. Sapagkat sa Panginoon po, laging may pag-asa ang ating buhay na may kalungkutan. Maraming salamat po. Tandaan mo kapatid, kapag Diyos ang iyong inuna, wala ka nang hahanapin pa. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye!